Kaso nga lang, as we continue reading in Acts 16 verse 6, sabi doon, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. So mula ang gaganda ng mga nagaganap, they were able to travel from town to town, the churches were strengthened in the faith, and the church grew daily in numbers. Bigla ngayon yung next na pupuntahan nila, pinigilan sila ng banal na spirito para makapagpatuloy. Now, hindi natin alam exactly kung paano sila pinigilan. Basta ang alam natin, hindi natuloy yung binabalak nila. Hindi natuloy yung binabalak ni Paul. And I could only just imagine how Paul felt at that time. Lalong-lalo na yung binabalak naman niya, hindi naman pampersonal lang niya. Yung binabalak naman niya, hindi naman para lang sa kanyang ambisyon at lalo hindi naman tungkol sa pera yun. Tungkol pa rin yun sa ministry. He wanted to go to a particular place. Ang iniisip niya, ang pinaplano niya, dun siya pupunta. Kaso, hindi siya pinayagan ng Lord. He was kept by the Holy Spirit from preaching the Word. Now, I don't know about you, but ako personally, I can honestly say, ako siguro kung nasa lugar ni Paul nito, madidisappoint ako. Baka mapapatanong pa ako, bakit? Bakit hindi niyo po hinayaan, Lord? Ang ganda naman nung hangarin ko. And not everyone is able to deal with disappointment. Lalo na pag pinag-pray mo na. Marami kasi sa atin, syempre, ang gusto natin, basta pag pinag-pray na natin, ang isasagot lang lagi ni Lord sa atin ay, yes. At pag hindi nagiging yes, yung iba, kung ano na tumatakbo sa isipan. Diba? Ang daming pwedeng tumakbo sa isipan at minsan yung mga tumatakbo sa isipan, mga mali rin. Tulad ng, ba't ganun? Ba't hindi naging yes yung sagot ni Lord? Nag-tights naman ako. So ibang iniisip, dahil nag-tights siya, dapat ang kasunod doon, yes agad, yung sasabihin ni Lord. Kumbaga, naglagay naman ako sa iyo, Lord. Yung iba, naglilingkod naman ako sa ministry. Siya nga, ministry yung ginagawa niya eh. Ministry yung ginagawa niya eh. Pero, bakit hindi pa rin siya hinayaan ni Lord? Ay ba, pwede sabihin, ako naman nagmi-ministry, pero bakit hindi? Ako naman nag-church, ako naman nagsisimba. Maraming mga Christians sometimes, they have this wrong thinking concerning what they're doing for God, their service for God, and how should God respond to their prayers. Na ang iniisip lagi ng marami, dahil ako'y gumagawa ng ganito para sa Diyos, dahil ginagawa ko ito para sa Diyos, therefore, God is obligated to always say yes to us. But it doesn't work that way. Hindi yung tamang pag-iisip. In fact, ano dapat ang tamang pag-iisip? Kung ano rin yung pag-iisip ni Jesus Christ. Remember Jesus? Ano sinabi ni Jesus? But not my will, but yours be done. Yes, meron tayong mga gusto, pinagpipray natin. Yes, meron tayong mga ninanais, pinagpipray natin. Pero dapat katulad din ang attitude natin nung attitude ni Jesus Christ. But not my will, but yours be done.